Yo guys, what is up? This is Goro at yun nga, no, welcome back dito sa ating channel. So for today, ang pag-usapan natin is all about Legend of Ymir. So dito is bibigyan ko kayo ng mga tips and tricks na natutunan ko no, for playing for about 3 days. No? And yun nga, nag-progress naman tayo at medyo nakakahabol tayo sa ating growth power at syempre sa ating level. So with that said, tara proceed tayo dito sa video natin with Legend of Ymir. So unang-una guys na ituturo ko sa inyo is kung paano makakuha ng rare item. So hindi ito yung sa mga quest natin or kung ano man no, kundi galing ito mismo sa Wimix or sa mismong Legend of Ymir. So meron silang airdrop na tinatawag. So ito yun guys, ang unang gagawin nyo is pupunta kayo dito sa website na to, which is nasa description box natin. So yun, check nyo na lang yung nasa description box natin. So tuturuan ko kayo ng step by step. So una yung gagawin is magla-login kayo gamit yung email nyo na nilagin nyo or yung account na nilagin nyo doon sa mismong laro. After that, i-connect nyo yung wallet nyo, which is kung meron na kayong Wimix Play, is wala nang problema yun, automatically connected na rin yung wallet nyo. If ever naman wala ka pang Wimix Play, available to sa Google Play, so sa Android and sa iOS. So tandaan nyo na Wimix Play yung i-download nyo kasi yan yung mismong wallet for Wimix or dito sa Legend of Ymir. So after that, no, after nyo mag-login dito, ang gagawin nyo lang is i-click nyo tong receive game item kapag ka nakakonect na kayo. Tapos makiklaim nyo na siya, no? May i-confirm lang kayo doon sa mismong application. Kaya make sure na yung wallet nyo is naka-connect at naka-open. Tapos magko-confirm kayo doon sa mismong application nyo. Kaya dapat talaga meron kayong naka-install na Wimix Play na application. After that, lahat ng items na to is mapupunta na doon sa game. So after claiming, hindi yan mapupunta sa mail at hindi rin mapupunta sa shop. Dito yan mapupunta sa NFT section. So, click mo yan. So, after clicking this, i-connect mo yung wallet mo. So, sa akin kasi naka-connect na siya. Tapos, guys, dito mo siya makikita. So, sa akin wala na siya kasi na-collect ko na nga siya. Pero, nandito lahat ng NFT items natin basically na nandun sa mismong wallet natin na naka-connect din dito sa ating game. So, as you can see, nandito yung iba kong items. And may extra pa ako, no, na tigi-isa. And, unfortunately, isa lang pala yung pwede mong i-unseal. So, extra ko to. I'm not sure kung anong gagawin ko. Kung ibebenta ko or ipapamigay ko. So, I think ipapamigay na lang natin. So, make sure to comment, no? Mag-comment kayo ng mga tanong nyo or anything. Tapos, mamimili ako ng pagbibigyan ko nitong aking mga packages. So, 3 packages to na ipapamigay natin. So, by the way, ang inclusion nito is ito. May mga enhancement stones tayo. May mana regen, which is important. Tapos, meron din tayong food bundle, amber, at syempre, ito yung pang-craft natin ng rare item natin, which is itong Galar's Badge. So, kapag natanggap mo yun, guys, para makapag-craft ka, punta ka lang dito sa craft. Tapos, ikaw nang bahalang mamili kung ano yung ka-craft mo. Pwedeng weapon, pwedeng armor. Pero I suggest, if ever wala pa kayong weapon na lang ang i-craft nyo. If ever naman may mga armors na kayo, or medyo complete na armors nyo, accessory na lang yung i-craft nyo. As you can see sa mga blue items natin na Galars, ang kailangan natin is yung Galar's Badge, which is 30. So, nakuha natin to sa paggawa rin ng mga request quest or sa quest board natin. Pero yun nga, meron silang airdrop, which is yung pwede nyo nga i-claim at tinuro ko sa inyo. So, after that, move on tayo sa mga tips and tricks natin. Ang next natin is yung mana regen natin. Kapag ka naglalaro ka ng Legend of Ymir, importante yung mana regen natin. So, yung mana regen potion natin, as you can see, ito yan, matagal yung cooldown niya. So, unang-una, sa mga naglalaro ng MMORPG, baka nagtataka kayo bakit ang tagal ng cooldown ng mana regen potion. So, dito kasi guys, hindi instant yung binibigay na mana nito. Ang binibigay niya is mana recovery. As you can see, no, plus 30 mana recovery for 30 minutes. Tapos, yung mana recovery natin is pwede natin i-check kapag ka-clinic natin itong level natin. So, character info. And as you can see, ang current mana recovery ko is 63. So, kada 10 seconds, I think, no, 63 yung nare-recover sa aking mana. So, importante yan, guys, kasi kapag ka nag-auto-farm ka, so, click mo tong gear na to, gear icon, meron ka ditong skills. So, pwede ka mag-set ng skills mo dito. Kung ano yung isa-set mo dito sa baba, tapos kapag ka in-on mo to, makikita mo, guys, yung cost ng mana mo every 10 seconds, which is sa akin 88.78. So, guys, ang recommended ko sa inyo, or yung tip ko, is dapat mas mababa to or close to doon sa mana recovery nyo para hindi na uubos yung mana nyo. As you can see sa akin, medyo lampas siya ng I think mga 25, no? And yun, medyo bumababa yung ating mana. Pero kapag ka nagbawas ako ng skills dyan, for example, nagtanggal ako ng dalawa, yan, dalawa. Ang makikita nyo, 57 na lang yung mana natin per 10 seconds. Tapos yung mana recovery natin, mas mataas na siya. So as you can see, hindi siya bababa dyan sa 1486 na yan, no? So natatalo nung recovery rate natin
yung ating nako-consume na mana. Pero yun, if ever hindi naman kayo tuloy-tuloy nagfa-farm, I suggest lagyan nyo na lang din yung ibang skill nyo. So ako ilalagay ko kasi hindi naman ako nagla-labyrinth ngayon or nag-Valhalla. So ginagawa ko lang yun kapag nagla-labyrinth ako at Valhalla kasi matagal ako nagfa-farm doon. So bakit nga ba guys ganun yung recommended ko? Kasi guys, yung iba, ang iisip nila kapag nag-on ka ng lahat ng skill mo or nilagay mo lahat ng skill mo, mas mabilis kang papatay, tapos mas mabilis kang mag-level or makaka-farm. Medyo totoo naman siya, no? Lalo kapag nagque-quest ka, mas mabilis kang makakapag-quest. Pero yun, kapag nagpa-farm ka, for example, sa Labyrinth o kaya sa Valhalla, so iiwanan mo yung character mo na nagpa-farm ng matagal, mag-AFK ka, kukonsume siya ng mana over time. So kapag iniwanan mo yung character mo ng matagal, tapos naubos niya yung mana niya, hindi na siya makakapag-skill. Ang gagawin na lang niya is normal attack. So, ang result nun is over time, mas tumatagal tayong makakill ng monsters. So, yun. Ang tip ko sa inyo, kapag iiwanan nyo siya mag-AFK sa Valhalla, sa Labyrinth, or kahit saang spot, mas okay na yung mana recovery rate nyo is mas mataas dun sa mana na consume nyo based dun sa mga skills nyo na naka-automatic or naka-auto skill. So, speaking of mana recovery rate, next nating tip is yung ating weight or yung capacity ng ating bag. So as you can see, ito yung ating current bag. So meron tayo ditong dalawang parang stats, no? So ito is yung capacity. So sa akin 120, dinagdagan ko yan. If ever, I think ang default ata is around 90, no? If I'm not mistaken. Pero yun, yung sa akin dinagdagan ko na. Tapos yung weight natin is currently 47.4. So guys, ang tip ko dito is yung ating weight, huwag mong papaabuti ng 80%. Kasi kapag umabuti ng 80%, hindi na magre-regen yung mana mo. So, ang mangyayari nun, hindi ka rin makapag-farm ng ayos kasi magdo-normal attack na lang yung character mo at babagal siya pumatay ng mga kalaban. Tapos guys, ito naman, yung capacity natin, para hindi ka masyadong mapuno, I suggest na itong nandito, yung mga pang-craft mo, ilagay mo na lang lahat sa storage or dun sa warehouse mo, dun sa mismong town. Kasi guys, yung mga pang-craft natin, nababasa naman siya kahit nandun siya sa storage natin. So guys, for example, itong galers natin, no? So isa lang yung nasa bag ko. Pero, pagka nagpunta ako sa craft, tapos clinic ko tong galar, makikita nyo, 8 yung nakalagay sa akin kasi nare-read niya yung nasa storage natin or yung nasa warehouse natin. So I suggest para hindi kumain masyado ng space, yung ating mga pang-craft is ilagay nyo na lang siya sa warehouse. Pero syempre, take note nyo yung mga ibang mga items. So for example, yung mga keys, huwag nyo ilagay yan sa warehouse kasi syempre hindi nyo siya magagamit kapag hindi nyo siya hawak mismo habang nag-open kayo ng mga chest. At bukod doon, wala namang weight yung ibang mga items natin dito. So, for space lang talaga, kaya tayo nagbabawas dito. Aside from that, guys, I suggest na yung mga food buffs nyo, so importante ito dapat gamitin nyo, is ilagay nyo yung karamihan or yung majority doon din sa warehouse nyo. Kasi guys, ito yung nagpapabigat sa atin. As you can see, 18 yung weight niya. And kapag meron kang dala niyan, for example, 100, no, mabigat yun sa character natin at mahihirapan ka mag-farm. For example, nag-farm ka ng matagal, at nakapulot ka ng item, no, possibly mapuno ka kaagad or maging 80% agad yung weight natin. So yun guys, take note nyo yung mga yun. Importante na utilize natin or i-maximize natin yung ating warehouse. Ilagay natin lahat yung pang-craft natin doon at yung majority ng ating mga food buffs. So next naman nating tip guys is move on tayo sa mga skills. So meron tayong iba't ibang skills. So lahat to is nakuha ko lang sa NPC. So yung karamihan dito is ma-unlock mo na early game, no? Tapos yung iba naman is upon reaching level 35. So kapag na-reach yung level 35, punta kayo sa bilihan ng skill na NPC, tapos bilhin nyo siya. So mura lang naman siya at marami naman kayong silver. Huwag nyo masyadong tipidin yung silver nyo and mahalaga naman kasi yung mga skills natin. Tapos guys, itong skills natin sa taas, which is yung tinatawag nating ultimate skill, no, is libre to. Ang gagawin nyo lang is tatapusin nyo yung ating saga. So, ito yung unang-unang saga natin. So, tatapusin mo lang yan as yung sinatapos ko na yung sa akin. So, kanina ko lang siya ginawa. Marami namang guides sa YouTube, so hindi ko na siya gagawin, no? And yun lang yung marirecommend ko sa inyo. Tapusin nyo siya kapag kakaya nyo na. And madali lang naman siya. Tapos, para ma-unlock nyo na yung ultimate skill nyo. So, by the way guys, yung ultimate skill natin is nandito siya, nakahiwalay siya. And natitrigger lang siya or pwede lang siya magamit kapag napuno yung bar natin dito na yellow sa ilalim ng ating mana. And napupuno yan kapag pumapatay ka ng monsters or uma-attack ka. So isa pang marirecommend ko guys sa skills is, ayun nga, no, ayusin nyo yung order ng skills nyo dito kapag nagpa-farm kayo.
Tapos, i-on nyo to, yung skip unusable. Kasi guys, kapag hindi nyo to in-on, hintay niya munang mag-cooldown lahat. Tapos, isa-isayin niya talaga tong gagamitin. So, for example, ito yung una niyang ginamit. Tapos, ito. Tapos, cooldown pa to. Tapos, ito hindi niya to agad gagamitin. So, hintayin niya munang mag-cooldown to bago siya pumunta dito. So, kapag ka-in-on mo tong skip, gagawin niya, gagamitin niya to in order. At the same time, lahat ng mga naka-cooldown is i-skip niya. So, tuloy-tuloy kang nag-i-skill dito. So, next tip natin guys is all about leveling and farming. No? So, kapag medyo busy ka or kapag hindi mo na kaya yung main quest mo, pwede kang mag-Valhalla or Labyrinth. So, yung Valhalla is na-unlock naman to, no? Upon reaching level 25. So, meron tayong 1 hour everyday. So, i-utilize niyan. And if ever kaya nyong bantayan yung mismong character nyo, dito kayo sa inter-server mag-farm para pwede kayo makakuha ng GW Mix na reward. So, yung GW Mix natin is soon is pwede natin ipapalit sa WMix token. So, dito tayo makaka-earn. And yun nga, dapat nyo nang bantayan kasi sa inter-server is pwede ka ditong ma-PK or mapatay ng ibang character. Tapos guys, yung binanggit ko pang kanina is yung Labyrinth. So, ito yan yung Labyrinth. So, pwede ka mamili. Ito yung pag level 28 ka na, ma-unlock mo siya. Kapag level 35 ka, pwede kang pumunta sa floor 2. Meron din tinatawag na Kharas Labyrinth, which is level 35 mo siya ma-unlock. Tapos, may iba't ibang floor din siya at tumataas yung level requirement. So, dito guys, walang time limit sa Labyrinth. So, kapag ka natapos mo yung Valhalla mo na 1 hour per day, tapos hindi mo pa rin kaya yung main quest mo at gusto mo na magpa-level or mag-AFK farming, so I suggest sa Labyrinth ka na lang tumambay. And yun nga sa Labyrinth kasi guys, may chance na mag-drop ng skill book and pipiliin mo lang syempre yung mga spot na may mga ganong monsters. So for example, pag pinindot ko yung K, and then pag pinindot ko yung isang skill na to, for example ito, click mo yung learn, and then click mo yung skill book, tapos ito monsters. Tapos makikita mo guys kung saan siya nadadrop. And so for example, ito dito sa floor ng Labyrinth na to. And ito yung monster guys, nakalagay naman Labyrinth Troll Guard. So hindi naman siya sure drop and may chance lang siya. So ito yung mga monsters natin na possible mag-drop nung skill book na to. Kaya guys, maganda mag-AFK farming kung hindi mo kaya yung main quest mo sa Labyrinth. At guys, kung hindi naman kaya ng mga PC nyo or devices nyo na 24/7 naka-open, no, meron akong i-recommend sa inyo which is itong si LDC Cloud. Gusto mo din bang mag-dual account or more than one account dito sa Legend of Ymir or kahit anong game? I suggest na i-check nyo ang LD Cloud kasi dito is pwede ka mag-set up ng multiple devices. Mas madali na ang AFK farming kasi hindi mo na kailangan buksan yung PC or mobile phone mo ng 24/7 kasi nagra-run to sa cloud. So hindi to gumagamit ng resources ng mismong devices natin or ng ating mobile phone or PC. Kaya kahit ilan pa yan, kayang-kaya with LD Cloud. Kaya naman kung gusto nyo malaman kung paano mag-set up, meron akong video link dito sa ating description box. At dito, ipapakita ko sa inyo kung paano napadali ng LD Cloud ang aking gaming experience, no? When it comes to MMORPGs or kahit anong game na kailangan nating mag-grind. At syempre guys, meron tayong discount. Up to 60% ang pwede mo makuha ng discount kapag ginamit mo ang aking promo code sa baba. Kaya naman, i-check nyo yung link natin sa ating description box para makapag-farm na rin tayo or makapag-grind na rin tayo ng 24/7 without harming our devices or ang ating phone or PC. Now, let's get back to our video. So yun guys, no, yun yung short ad natin for LDC Cloud. So ginagamit ko rin siya and yun nga pwede ako mag-switch doon at binabantayan ko lang doon paminsan-minsan yung character ko pagka nagla-labyrinth ako. So kahit nakapatay yung device natin, for example yung phone at yung laptop natin is tuloy-tuloy lang nagpa-farm yung character ko doon. So LDC Cloud natin is okay lang din mo siya naka-close yung application. So basta running yung mismong device dun sa loob or yung parang phone natin doon is continuously nagpa-farm or naka-online yung ating character. So anyway, proceed tayo dun sa ating next tip which is yung ating party system. So guys, dito sa Legend of Ymir, dapat i-utilize nyo yung paggamit ng party. So click mo tong party, tapos makikita mo dito sa party na to. Ayan, so meron tayong maximum of 5 no, per party. So disband muna natin para mapakita ko sa inyo yung parang info ng effect niya. So pagka-click natin itong party na to, ayan, as you can see, makikita mo dito kung ano yung effect ng party. So as you can see, meron tayong nakalagay dito na can obtain additional XP up to 50% according to the number of players. So kapag 2 players kayo sa party, additional 20%. Kapag 3 players, additional 30. Pag 4, 40. And kapag 5, which is yung maximum natin per party, is 50% additional. So dapat i-utilize nyo to. And I think marami sa mga players ang hindi nag-utilize na to kasi tinatry ko guys
Kasi guys, tinatry ko mag-create ng party. For example, create tayo ng party dito. Tapos, gawin natin, add tayo ng iba. So, ginagawa ko to guys sa Labyrinth, no? Mas maganda sa Labyrinth mag-party. So, for example, nearby. So, walang nearby dito guys. Pero kapag sa Labyrinth, nag-click ka ng nearby at invite all, ang mangyayari, madalas nag-reject yung mga tao, no? Either naka-AFK sila or nire-reject talaga nila. Kasi akala nila, kapag ka naka-party ka dito, is medyo magkakainan kayo ng XP, which is hindi yun yung system ni Legend of Ymir. So as you can see, no, ang pinakaiba nila sa mga MMORPGs is hindi kayo maghahati ng XP. Meron pa kayong bonus XP na makukuha kung mag-form kayo ng party at mas marami kayong bonus kapag ka 5 kayo. At guys, nga pala, kapag ka nag-form kayo ng party, so for example, nasa Labyrinth kayo, kahit magkakaiwalay kayo ng pwesto, okay lang yon. Basta naka-party kayo, meron kayong additional 50%. And mas maganda guys, kapag hiwa-hiwalay kayo, para nakakover nyo yung iba't ibang spot ng monsters. Kasi kung magkukumpulang kayo sa isang spot, ang mangyayari is mabilis nyo mapapatay yung monsters, tapos mas matagal yung spawn time. Kaysa naman kapag tigi-tigisa kayo ng spot, no, ang mangyayari, makakover nyo yung lahat, mas marami kayong monsters na mapapatay. And at the same time, yun, meron kayong additional na 50%. So now guys, move on tayo sa ating next tip, which is yung food buffs at scrolls natin. So guys, meron tayong dito mga food buffs. As you can see, ito yung sa atin. So gamitin nyo yan. And as you can see sa akin, naka-autocast siya. Pati itong XP ko. So hindi ko muna ginagamit itong higher natin. Ang ginagamit ko pa lang yung middle. So tinatry ko siya ubusin, no, kahit sobrang dami niya. And yun nga, pinapreserve ko itong higher ko kasi okay pa naman gamitin itong middle para sa akin. Pero kung wala kayong middle, kahit yung lower lang. So, basta i-utilize nyo to, gamitin nyo yung XP scrolls natin at yung ating food buffs. Kasi marami naman kayo nakukuha niyan sa mga quest at minsan dun sa mga sinesend nila or ni Legend of Ymir everyday. So, makakatulong yan guys kasi may mga additional yan. So, for example, physical and magical attack, tapos defense, tapos crit and crit damage, tapos ito naman bash damage. Tapos syempre XP natin for hunting XP, mas mabilis tayong makahunt ng XP or mas mabilis tayong magle-level kada patay natin ng ating mga monsters. Tapos ito naman silver game, so mas tataas yung nakuha mong silver kada patay ng monsters, ayan. Tapos dito naman item drop rate, so may possibility na mas maraming items na ma-drop sa'yo. Or syempre kapag ka nagla-labyrinth ka, gaya ng sabi ko kanina, baka kapag ka naka-higher scroll ka, mas malaki yung chance na may mag-drop sa yung skill book. Pero syempre, hindi yun guaranteed at swertehan naman talaga ang mga drop when it comes to farming sa mga ganitong mga MMORPGs. So guys, ang next tip natin, move on tayo, is yung ating request board at warp scroll. So combo tong dalawa na to, as you can see, nakalagay dito yung aking warp scroll. And by the way, meron tayong tinatawag na dalawang warp scroll, no? So yung unang warp scroll natin is yung request board. So kapag ginamit mo to, diretso ka sa request board mapupunta. So ito naman isa nating warp scroll is ito yung instant warp natin papunta sa certain location. So for example, press natin yung M or yung map natin. And kapag pumunta ka dito sa iba't ibang map, so for example sa Asgard, no, tapos pumunta ka sa landmark, and kapag kaklinik mo yung kahit isa sa landmark na yan, and lalabas yan sa map, pwede kang gumamit ng warp na sinasabi ko na yon. Tapos instantaneously, no, pwede ka mag-teleport doon. So malaking tulong yan, dalawang warp na yan. And yun nga, kapag ka nag-request ka at yung sa ating ultimate skill, importante na meron kang baong warp para mas mapabilis yung gawa mo nung mismong ating quest na yon. So guys, mura lang naman yan, nasa NPC. So huwag nyo tipirin yung silver nyo, bumili kayo, magbaon kayo palagi. At yun, yung request board natin, which is yung focus natin sa tip na to, is gawin nyo siya guys. Ako, iniisa-isa ko minsan kapag nahihinto ako sa main quest, nagpo-proceed ako sa request quest. So ginagawa ko, mabilisan lang, no guys. Ginagawa ko, pinipindot ko to, pupunta ako sa request board, mag-accept ako doon, gagawin ko siya, teleport din ako doon kung saan ko mismo gagawin yung quest. After that, after completing yung isang quest na yon, balik ulit ako gamit yung warp, tapos proceed ako sa next quest natin. Ginagawa ko yun minsan araw-araw kapag nahihinto ako sa main quest. So kahapon, kailangan ko mag-level 35, I think, level 34 pala ako doon, no? So, nung wala ako magawa, gumawa muna ako ng mga request quest natin. So, by the way, sa request quest natin, is meron din tayo nakukuha doon minsan na pang-craft ng rare item. So, kung gusto nyo maka-craft ng rare item, dapat sipagin nyo talagang gumawa ng request quest.
or yung mga quest natin dun sa ating request board. So guys, para naman sa ating next tip, no, is all about artifact. So guys, kapag ka na-reach mo yung certain level, is ma-unlock mo tong artifact. So I suggest kapag ka nandito kayo, no, gawin nyo lahat yung mga possible na kaya nyong gawin. So meron dito guys yung kailangan mong mag-gather and mine. So yung mining, hinahanap ko to sa Valhalla, no. So pagpunta nyo sa Valhalla, pagpasok nyo, mag-teleport kayo sa iba't ibang room. Merong room doon na for mining. So, doon ko to ginagawa. So, kasi hindi ko pa siya tapos. And yun, sa una-unang level, kailangan mo 3. Tapos, yung quarrying, guys, nasa map naman yan. Quarrying, tsaka gather. So, ang tip ko dito is, kapag kami nakikita kayong parang pwede nyong i-gather or i-mine sa map, is gawin nyo na siya kasi nakakount naman siya, guys. Kasi, kaysa naman katulad ko, no, tsaka pa lang ako naggaganon. So, nahihirapan ako. Kasi, guys, yung mga nadaanan ko dati na pwede kong i-gather or i-mine, no, is hindi ko ginagawa. So, sayang naman. Mas nakatipid sana ako sa time kung yung mga nadadaanan ko na pwede ko i-gather or i-mine is ginagawa ko na. Tapos guys, gumawa rin kayo ng expedition kasi kailangan rin yan sa artifact. So, hanapin natin, no. I think meron dito yung kailangan ng expedition. So, ito yun guys, yung isa sa mga artifact natin, itong anchor. So, kailangan niya ng expedition. So, kailangan mag-expedition talaga. And at the same time, no, meron tayong event na ongoing right now. So, click mo lang ito parang gift. Meron dito na kailangan mo rin mag-expedition. Ito. So, kaya dapat araw-araw nag-expedition kayo. Tsaka raid. And kahit solo player ka lang, no, I suggest sumali ka sa mga guild. Kasi nakakatulong din yan para sa artifact natin. Kasi meron tayong mga nakukuhang items minsan doon na kailangan natin para sa artifact natin. So, itong artifact na to is marami siyang bonus. As you can see, ito meron tayong bonus dito na pang-gather and pang-quarry. Dito naman, physical and magical. Dito naman is pang PvP bonus. Next naman is accuracy and evasion. Ito naman guys, physical depth and magical depth. So, iba is hindi ko pa na-unlock. So, anyway, gawin nyo to lahat. Huwag yung itenga na meron kayong hindi nile-level. So, as much as possible, kung kaya nyo siyang gawin, no, gawin nyo na. And magkaka-connect to guys, For example, ito. Hindi ko siya ma-stage 3 kung hindi pa level 4 itong Sindris natin. So, yung Sindris natin, check natin. Ito naman siya. Ang kailangan ko naman is mag-craft ako ng items na 35. So, ito na lang yung kulang ko. After ko ito ma-level 4, is pwede ko na rin i-level 4 itong old battle gear natin. So, connected yung mga yan. As I said, no, huwag kayong magtitenga ng ganyan. Kung kaya nyo siyang gawin, gawin nyo na. Kasi sayang yung bonus stats natin. At syempre, mataas yung ating growth power dahil dito. So next guys, ang tip natin is yung ating event. So medyo nabanggit ko na to kanina pero daanan natin ulit. So click mo lang to parang gift box dito. So ito yung event icon natin. So gawin nyo as much as possible lahat ng events dito. No? So for example, ito yung proof of qualification. Ang hindi ko lang sure kung paano mapapalabas yung 2. I think kapag natapos mo na tong 1, baka lalabas yung proof of qualification number 2. And yun nga, iiba dito is gawin nyo rin. At itong proof of qualification na to guys, kapag nakompleto mo siya, pwede ka maka-craft ng companion na epic. So punta ka dito sa craft, and then punta ka sa event, tapos dito sa event, dito, ito yung companion natin na epic. So makikita mo, no, kailangan mo yung apat na proof of qualification. So ito yung una natin. So pwede mo siya makuha guys doon sa event, katulad nung pinakita ko kanina, dito. And then, scroll down mo dito sa baba. Ito, makukuha mo siya dito kapag complete mo itong 6 na task natin. So, medyo nagkulang ako dito. Hindi kasi ako nag-expedition ng mga nakaraang araw kasi medyo busy ako. Pero yun, tinatry kong humabol and medyo mahirap din kasi mag-form ng party or maghanap ng party sa mga expedition. Kaya yun, kapag maaga pa lang available kayo, I suggest gawin nyo na agad yung expedition nyo para hindi kayo maabutan ng reset. Which is, yun nga pala by the way, if ever hindi nyo alam, no, mention ko lang din na ang reset natin dito is every 4 a.m. in Philippines time. So kapag nag 4 a.m. na yung expedition natin, yung Valhalla natin is mare-reset na. So magkakaroon ulit tayo ng Valhalla na 1 hour. Yung expedition natin is magkakaroon ulit tayo ng entry doon. So next step naman natin guys is 3 at hindi ko siya mapapakita sa inyo kasi hindi ko pa siya ginagawa, which is yung World Boss. So kapag nag-World Boss ka, which is ma-unlock mo sa level 35, so, siguro gagawa ko ng content sa susunod nun, no? Is, ang gagawin mo, guys, yung tip nila, pinapakita nila sa akin, or nakikita ko sa iba, is, gagawin mo, lilipat ka ng channel. Kasi meron tayong iba't ibang channel dito. As you can see, ito. Channel 1 and 2.
Pero kapag ka nasa World Boss ka, I think 10 channels ata yun, no? If I'm not mistaken. Pero check nyo na lang. So, ang gagawin nyo, mag-umpisa kayo sa channel 1. Tapos, pagka natapos nyo or napatay nyo yung World Boss sa channel 1, lipat kayo agad sa channel 2. Kasi meron din ulit doon na World Boss. So, kada channel isa-isang World Boss. Para mas marami kayong loots, gawin nyo lahat ng channel na yun. If ever wala kayong time, okay lang kahit isang World Boss lang. Pero, as much as possible, no, para ma-utilize nyo or ma-maximize nyo yung mga rewards dun sa World Boss, kapag na-reach nyo yung level 35 at nag-participate kayo, magpalipat-lipat kayo ng channels, umpisahan nyo sa channel 1 hanggang channel 10. So next guys naman natin na tip is gawin nyo yung mga viewpoints. So yung viewpoints natin is ito yan. Ito makikita nyo kada map meron tayong parang crow dito. Yan, iba't iba tayong viewpoints dito. And hidden yun sa bawat map. And yun nga, I-suggest panoorin nyo sa iba't ibang mga YouTuber. Although tatry kong gumawa ng dedicated video para dito sa viewpoints natin kasi hindi ko pa rin talaga siya nagagawa or naasikaso. So may ma-unlock ka ata ditong companion kapag nagawa mo siya or nakompleto mo siya, bawat map. So guys, ang next tip natin is all about Black Valkyrie or Black Valkyrie. So pagpunta mo dito sa main menu, under Adventure, meron tayo ditong Black Valkyrie. So pagka-click mo yan, may mga bonus stats tayo. So for example, sa akin, isa pa lang ina-unlock ko, which is, I think na-unlock naman na to ng lahat kasi kasama to sa parang tutorial. So pwede mo ma-unlock to mga Valkyrie na to kapag ka, or yung bonus stats, kapag ka napapatay mo yung mismong Valkyrie. So, as you can see, dalawa na yung napatay ko. Ito, si Crimson Wolf is pinatay ko to kanina. And yun, wala pa ako na-unlock na bonus stats, pero may nakuha akong items. At yun, pwede mo ka makuha ng mga items dito. Tapos ito, is pwede mong i-register sa collection. Tapos may bonus stats kang makukuha. So, yun, ang gagawin mo lang is gagawin mo to. So, for example, clue 1 and 2. Tatapusin mo muna yung dalawang clue na yan. So, kulang pa ako nito. So, kapag natapos ko to, pwede ko nang patayin itong Black Valkyrie na to. Tapos, pag napatay ko siya, makukuha ko itong dalawang rewards na to. Tapos, next naman, ito. Kapag nagawa ko to, lahat ng connected dito, at ito, kasama to. Kapag napatay mo yung lahat ng Valkyrie, na connected dito sa parang diamond shape na to, is tsaka mo palang ma-unlock yung bonus stats. So, for example, napatay ko na tong 4 na Valkyrie na to, ma-unlock ko to, which is yung mana and magic defense. So, ang bala ko guys is tapusin ko muna ito, at ito. Kasi total meron na akong konting clues na na-unlock sa kanila. Tapos, pwede ko na ma-unlock to, which is yung crit damage and stun. Pero, syempre, nakadepende pa rin yun kung kaya mo patayin yung Black Valkyrie or Valkyrie kasi medyo mahirap siya patayin guys kung mag-isa ka at hindi ka spender or free to play ka lang, no? So, I suggest mag-party kayo pagka papatay kayo ng Black Valkyrie. And yun, pwede ka rin magpatulong sa mga high levels, no? If ever meron kang kilala or ka-guild mo, or mag-shout ka sa chat nyo, if ever meron mga mababait dyan na whales or mga high levels, is tutulungan naman kayo mag-progress ng mga yun. So ako, hindi ko pa siya pinaprioritize kasi ginagawa ko muna yung main quest ko. Kasi as you can see, marami pa akong main quest na pwedeng gawin. So guys, for our next tip is all about collection. So mahalaga rin ang collection dito guys. Yung iba medyo minamaliit to kasi yun, akala nila hindi masyadong malaki yung stats na nadadagdag nito. Pero guys, malaki yung bonus stats na makuha mo dito, lalo na pag marami ka na na-unlock. So, as much as possible, kung meron kayong pwedeng i-register dito, is i-register nyo na. Pero yun nga, check nyo muna guys kasi baka mamaya equipment yun na mahalaga at baka ma-register nyo siya dito, so hindi nyo na siya magagamit or mababawi. So, for example, ito, register ko siya. And sure naman ako guys na hindi ko na siya kailangan kasi meron na ako niyan guys eh. Pero i-check nyo rin guys, no? For example, ito, kailangan mo ng isa. So, makukuha mo agad itong bonus na to, which is yung PvP skill damage na 0.05. So, additional. Pero pwede kang mag-check. So, for example, kung gusto mo, ito yung makuha mo. And kapag naka-4 ka dito, ito yung makuha mong bonus. Kapag naman 8, ito naman. So, pwede kang mag-scroll down pababa. Tapos makikita mo yung iba pa. So, for example, kapag nag-plus 6 ako nito, nakompleto ko itong dalawa na to, ito naman yung makukuha ko, which is yung PvP crit damage defense. So, kayo mag-prioritize kung ano yung mga gusto nyo kuhanin. So, ako, ito muna yung kukuhanin ko, which is napakadali lang naman. So, yung mga iba is tsaka ko na lang i-unlock. So, register nyo lang yung mga kaya nyo i-register dyan. And yun nga, malaki bonus na makuha mo dito. And yun, hindi ko pa ito natututukan, pero kung matututukan ko to, baka kuhanin ko yung mga kaya kong kuhanin, lalo na itong mga normal items kasi
madali lang naman yan kuhanin, no? Or naka-craft ata to or nabibili. So, I'm not sure pa, pero yun. Kasama to sa isang tip ko, i-utilize or i-maximize nyo yung collection natin. So, last but not the least, no? Tip ko sa inyo is kapag ka naglalaro kayo ng Legend of Ymir, unahin nyo lahat lagi yung main quest nyo. So, as you can see, kaya ko pa yung main quest ko, kaya ito pa yung ginagawa ko. So, humihinto lang ako sa main quest ko kapag ka hindi ko na siya kaya or kapag ang kailangan niya lang niya is yung level. Kasi guys, meron minsan na main quest na may kailangan ng specific level. So, I think last time, no, is kailangan ko mag-level 35 bago ko mag-proceed ulit sa main quest at level 34 pa lang ako nun. So, yung level 34 ako nun is tumambay lang ako sa Valhalla. Tapos, nung naubos yung Valhalla ko is nag-labyrinth lang ako. After that, na-reach ko na yung level 35. Nag-proceed na ulit ako sa aking main quest. So, yung tip ko sa inyo guys, unahin nyo lagi yung main quest. Kapag hindi nyo na kaya, mag-request board kayo para syempre makakuha kayo ng mga items doon at syempre mag-craft kayo ng item nyo. After nyo magawa lahat nung nasa request board or hindi nyo na kaya yung iba doon, ang next nyo gawin is tumambay kayo sa Valhalla or sa labyrinth. So, syempre unahin nyo yung Valhalla kapag naubos nyo yung entry nyo doon na 1 hour every day. And yun nga, meron ka ditong pang-refresh na item which is, I think, nabibili or minsan may binibigay sila. So, ako meron akong 9. Pero hindi ko pa siya ginagamit kasi bala ko siyang gamitin kapag medyo kinakapos na ako sa level. So, kapag nagmamadali ako. Pero right now, okay pa naman ako at yun yung main quest pa nga rin ako right now. So, I think, yun lang yung mismong mga tips ko right now, no? So, if ever may mga na-miss ako, make sure na comment them down below. At yun nga, papag-giveaway na lang natin itong tira kong NFT dito, which is itong tatlo. Ayan, so meron akong growth, wealth, at luck. So, tatlo yung pipiliin kong mananalo. I-comment nyo lang yung mga tanong nyo at mamimili ako doon ng mga tanong nyo. At syempre, kailangan ko yung wallet address nyo. So, after that, ipapasa ko sa inyo itong mga tira kong NFT. So, tatlong winners, tiki-tiki sa kayo dito. Random naman yan. So, mamili na lang ako. So, konting update lang, no, level 36 na tayo at nag-start tayo noong October 30 or 31, no? So, medyo na-late tayo ng mga 2 days. Pero medyo nakahabol naman tayo sa growth power at sa level. So, level 36 na ako at yung growth power ko is 49.8 which is malapit na sa 50k. So, yun guys, yun lang yung video natin for tips and tricks natin dito sa Legend of Ymir. So, if ever magkakaroon ako ng ibang mga additional contents dito, make sure to post it on all of my social media channels. Kaya make sure to follow me. Meron akong Facebook, TikTok, YouTube, Twitter. Pero syempre guys, yung Facebook ko baka hindi ko pa makita kasi currently naka-block ako at yun, tinatry ko pa siya i-retrieve right now. Yun lang guys, no? And maraming salamat sa mga support nyo at see you na lang sa ating next video. Ingat!